Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, ayan mga kababayan, sa ating screen, tuloy-tuloy pa rin po ang ginagawang public hearing of the Committee on Foreign Relations. Presiding Officer Amy Marcos. Sino-sino ba nandyan? Nandyan si Bato, si Robin Padilla, si Bongo nasa nasa virtual. So nandiyan si Bongo at etong si Robin Padilla. Kanina pa ako nanonood dito, nakatulog na nga ako. Dahil nakakaantok po yung kanilang hearing. Paulit-ulit na lang. Ito dapat ay in aid of legislation. Kaya ka nag-iimbestiga para makagawa ka ng mga batas patungkol dito sa issue na pinag-uusapan nila. Pero ang nangyari dito mga kababayan, parang hearing na kini-question ang PNP, ang kapulisan, ang gobyernong Marcos, bakit nila sinurrender si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. At ang talagang nakakabilib dito, eto pang si Amy Marcos, na kapatid ng presidente, siya pa talaga ang nangunguna. At parang pinalalabas niya na mali ang gobyerno, mali ang kapulisan. Kasi once na question mo ang kapulisan, question mo ang DILG, question mo ang DOJ, ibig sabihin, kine-question mo ang gobyerno. Kine-question mo ang presidente ng gobyerno. Kine-question mo ang kapatid mo, si Presidente Bongbong Marcos. Kasi siya po ang ang head Siya po ang pinaka-pinuno. So, pagpalpak ang DOJ, pagpalpak ang DILG, ibig sabihin palpak din ng presidente. So, ayun ang tinutumbok ni Amy Marcos, si Bato de la Rosa at ng ilang mga landi rito, tinutumbok nila na mali nga ang pagkakasurrender kay Duterte dyan sa ICC. Ito po ay pangatlong hearing at ilang oras na rin. Itong hearing na to, ilang oras na ba to? Ilang oras na to? Tagal-tagal na rin Tapos yung mga nagdaang hearing, ilang oras. Pero parang kasi di ba dapat kapag inimbestigahan ng Senado, dapat in aid of legislation, dapat meron ka ng ginagawang batas. O ang layunin mo ay makagawa ng batas tungkol sa issue. Parang hindi naman ganun ang nangyayari. Ang nangyayari, talagang para politika to mga kababayan Di ba? Politically motivated ang pag-iimbestiga. Hindi na po ito in aid of legislation. Ayun yung sa tingin ko Kasi kung batas lang, ang dami naman batas na May batas ang ICC, may batas tayo. So, ang daming pasikot-sikot. Ang tanong ko lang, yung bang hearing na yan, mabibigyan ba ng pagkain ng mga Pilipino sa ating mga hapagkainan? Tanong ko lang, dyan po sa gumagastos dyan, dyan sa talagang nagpapakapagod dyan, tanong ko lang, magkatapos ba ng hearing na yan, yung presyo ba ng bilihin, bababa? Pabibigyan ba ng trabaho ang mga Pilipinong walang trabaho, nagkakukumahog, maghanap ng trabaho, mabibigyan nyo ba ng magandang trabaho ang mga unemployed pagkatapos ng hearing na yan? Oo, ang mangyayari dyan ay sariling interest o sariling kapakanan nyo lang ang mabibigyan nyo ng parang kasiyahan dyan sa hearing na yan. Kasi parang circus na nangyayari dito ngayon, eto, marami nagsasabi si Amy Marcos kaya daw nagpapahearing, was actually March 11. Usap-usap sila dyan. March 11, 2025. Kaya daw nagpapahiring kasi gusto raw makakuha ng boto sa mga DDS. Sino mismo nagsabi niyan? Si Sal Panelo. Pahiring-hiring ka. Di naman naniniwala sa iyo yung mga DDS. Hindi ka nga inendorso ni Sara Duterte. So, hindi ko alam kung anong naisip nito ni Amy Marcos. Kung bakit, kasi itong investigasyon lumalabas dito, talagang kinakalaban niya ang kanyang kapatid. Yun po yung lumalabas dito Kahit saan mo tingnan, yun ang maiisip mo, kinakalaban mo kapatid mo. May kunwari-kunwari pang para sa katotohanan, para patas ang laban.
Wala eh. So ayan mga kababayan, patuloy pa rin si Amy Marcos at ako si Robin Padilla, active na active mga kababayan. Ito. Ayan o, kanina pa yung nakaganyan eh. Kanina pa po nakaganyan si Robin Padilla. Panis na po ang laway niyan eh. Ganyan lang ang patingin-tingin sa kanyang live. Live, naka-live yan eh. Kanina pa yung naka-live ng ganyan. Ang nagsasalita lang si Bato de la Rosa, si Amy, si Cayetano. Pero siya, panood-nood lang. Panood-nood lang si Robin Padilla. Ayan, wala eh, di ba? Kasi sinabihan natin, bumalik ka na, magtrabaho ko doon sa Senado. Di ba galing Netherlands? Kasi sa Netherlands, parang paaso-aso lang doon. Hindi naman siya makapasok sa loob para bantayan si Duterte. Nagsasalita dyan, sino? Hindi ko kasi pumapasok mabuti yung messages namin with USEC-P dahil mahina ho yung net namin doon. But after 10 minutes... Ayan, nagsasalita lang yan sila. Ma-answer yung number 8 question. Si Robin Padilla, ano lang, upo-upo lang. Upo-upo lang at kanina pa hindi nagsasalita. Panis ang alaway na ito eh. Ay, mga kababayan, Department of Justice that time. Pero walang nakasabi doon sa certification. Kahit tanggapin ko na nagkamali, nag-typo. Alam niyo, sa totoo lang, parang wala rin mangyayari dyan sa hearing na yan eh. Para lang kayong nagtatanungan, iiwas yung isa, ididiin nung neto nila Amy Marcos, sila ba to, iiwas na naman yung iba. Wala mangyayari sa hearing na yan. Nagsasaya lang tayo ng pera. Nagsasaya lang tayo ng oras ng taong bayan. Nagsasaya lang tayo ng pagod. Ay, okay lang si Robin Padilla, relax lang. Nasaan naman si Robin? Hindi ka ma-forward eh. Ba't kaya? General is competent judicial authority in the... Ito mga kababayan ano nangyari? Ayan po, hindi ko maano. Pero kanina nandiyan, naka-relax lang si Robin Padilla dyan eh. Ba't hindi ko maibalik to? Ayan mga kababayan. So si Robin Padilla, paupo-upo lang, pa-relax pag punas lang ng bigot. Napaanis na yung laway walang ginagawa. So ayan yung hearing. Ano ba epekto na itong hearing na to? Tingnan natin yung epekto. Ito po ang bagong labas na Okta Research Senatorial Preference Survey, March 18 to 24. Ito po ang kung ngayon po gaganapin ang eleksyon sa pagka-senator, sila po ang pasok sa top 19. 19, pero tanggal yung 7. 12 lang naman ang papasok eh. Ayan mga kababayan. Tingnan ninyo. Etong si Amy Marcos na talagang gigil na pagpanagutin ang PNP at ang DOJ, DILG dahil po dun sa sinasabi nila na mali daw ang pagkakasurrender kay Duterte. Siya po ay gigil doon para, sabi na nga ng iba, ay para makakuha ng boto ng mga DDS. Ito po ang kinalabasan. Siya po ang nasa laylayan. Pinakadulo po mga kababayan. Number 19. Kung number 19 ka, malabo ka na makapasok. Kasi ilang steps, 7 steps, aakatin mo para ikaw ay pumasok sa top 12. Buti pa nga si Camille Villar, dati kasabayan ni Amy Marcos to eh. Pumasok siya 9 to 11. Ibig sabihin, 9 to 11, pasok siya sa 9, 10, 11. Kahit mahuli siya 11, pasok pa rin siya kasi 12 kukunin eh. Di ba? Pero pag 12 to 18 ka, eto 12 to 18, Pacquiao, Villame, Abalos, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Francis Tolentino, Amy Marcos, kapag kayo ay 12 to 18, napakaliit ng chance mong pumasok. Diba? Kasi kung 18, sabihin natin 18, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 7 na kumaga hagdan. Sa 7, 1 out of 7, tama, ang chance mong pumasok sa top 12. And dahil pa mas magagaling sa'yo dyan, kaya malabong-malabo si Amy Marcos na pumasok dito sa top 12. Dahil pang galit sa kanya, galit na po loyalista. Mga DDS, galit na rin. Hindi naniniwala kay Amy Marcos. So, malabong-malabo si Amy Marcos.
kahit anong gawin mo pagsisip-sip dyan po sa mga DDS, wala, hindi ka talaga papasok. Kaya siguro, sige, sabi niya, tuloy-tuloy na to. Total, wala na ako nakikita pag-asa, matatalo na ako. Diretso ko na to. Malay niyo, magbago isip ng tao. Pero, okay lang sana kung totoo Pero, ang nangyayari kasi, parang, wala po naniniwala dito sa layunin ni Amy Marcos. Kaya, tignan niyo mga kababayan, ito po yung mga pumasok sa top 12. Bongo nangunguna. Nilamangan niya na si Erwin Tulfo kasi dahil po bumabanat kay Erwin Tulfo Diba? Nagagalit na nga to si Erwin Tulfo Sabi nga niya, kung ayaw niyo iboto mga Tulfo, di wag. Sabi niya ganun. Pero pasok pa rin siya. Consistent. 1-2. Bongo, Erwin Tulfo. Tapos 3-5 ang Ben Tulfo. Tito Soto pang-4. Bong Revilla pang-5, pang-6, Lito Lapid. Ito talaga nagtataka ako. Bakit pumapasok si Lito Lapid sa top 12? Ano ba meron to? Ano ba meron to? Mga kababayan, bakit Lito Lapid? Ano ba ang meron dito at lagi niyong isinasama? Mas maraming oras pa to diyan sa sa Batang Quiapo. Isa diyan sa Senado. 'Di ba? Bong Revilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pang-7 si Ping Lacson. Pang-8, Pia Cayetano. Pang-9, Bato de la Rosa. Pati si Bato de la Rosa pumapasok. Guys, isip-isip kayo. Pang-10, Abby Binay. Pang-11, Camille Villar. Pang-12, Manny Pacquiao. 13, William Revillame, Ben Orabalos, 14, 15, Bam Aquino, 16, Kiko Pangilinan, 17, Tolentino, pang-19, Amy Marcos. Ayan po ang latest result ng Senatorial Preference Survey para po sa 2025 elections na kinondak po ng Octa Research Survey Firm, mga kababayan. So kahit anong gawin niya ni Amy Marcos, kahit pagpatuloy pa yan, kahit maghapon, magdamag pa yan, magpasikat, magpasiklab sa mga DDS, wala na. Mukhang hindi sila o hindi siya tatangkilikin talaga. Kaya, sige lang, bahala ka. Continue mo lang yung hearing na yan, para namang Tingin ko walang patutunguhan to. At ito naman, live ni Robin Padilla, hindi ko lang maklik Pero kanina pa yan na nandiyan, hindi nagsasalita. Panis na ang laway ni Robin Padilla. Naka-live po siya dyan Buti naman nilipat niya. Kanina yung mukha niya nandiyan, pag anang-galang, pasuklay-suklay lang na bigote, mga kababayan. So yan po ang ating update ngayon. Kahit anong gawing pagpasiklab ni Amy Marcos, talagang laglag na po siya dito sa survey. At dalawa lang pumapasok sa grupo ng Padapa, Bongo at si Bato de la Rosa. At yun pa rin, halos sila pa rin yung mga nandyan sa taas. Medyo maganda lang ang naging pwesto ni Camille Villar, nakapasok na siya. Ang natanggal sa pwesto ay si Willie Revillame, bumaba. At ito pa pong si Kiko Bam, patuloy pa rin nandyan lang pa sa ilalim. So, kung kayo po ay naniniwala kay Bam Aquino, siguro isama niyo po siya sa inyong iboboto. Kaysa naman magkaroon tayo ng mga Lito Lapid, kay Cayetano, na parang masasayang lang ang boto natin. Anyway, yun lang po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. It's pa mga updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.